tignan mo ako. Baluktot yung mga kamay ko. Pati yung mga binti ko. Ano? Mahal mo pa rin ako? Sige na, umalis ka na. Nakita mo na ako, di ba? Pwede ka na umalis. Maiintindihan ko. Maiwan mo na ako. Hello mga kapuso. Isa na namang gabi na punong-puno ng inspirasyon ng ating pagsasaluhan. Dahil ang totoong kwento na inyo ngayong matutunghayan, nagtitiyak kong aantig na naman sa ating mga puso at kapupulutan ng aral ng bawat miyembro ng ating pamilya. Sabay-sabay nating panoorin ang aming episode na pinamagatang To Love Again, the Jennifer Francisco and Johnsel Magundag love story. Maganda ka. Alis na tayo? Ako, Jen. Para sa boys lang daw pala tong lakad na to. Next time na lang tayo. Yan din yung sinabi mo nung huli. Kailan ba tayo magde-date sa labas? Amir naman, may higit 2 taon na tayo pero hindi tayo nakakapag-date sa labas. Promise, bukas ng gabi. Naku, baka malate na ako. Teka, Di ba? nakabihis na ako. Mahal, saan ka na? Ingat ah. Love you. Jen, yung cellphone ko baka na 8 of 10. Akin na yung cellphone ko, Jen. Sino si Ann? Ann? Si Ann, yung pinsan ko. Di ba kilala mo yun? Pinsan? Jen, ano ba? Amir, balik ko lang yung mga kamay at paa ko. Pero hindi ako bulag. At lalo-lalo na hindi ako manhid. Jen, pinsan ko lang yun. Ano pinsan? Sinungaling ka! Sinungaling ka! Pinsan ko lang yun. Ilang taon ako nagtiis dito na parang na tinatago mo lang ako na parang ako nakakaya ang sikreto mo! Ilang taon! Jen, Hindi! 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 Sinungaling kami! Lahat binigay ko sa'yo kasi mahal na mahal kita! Bakit? Bakit? Naniwala ako sa'yo! Naniwala ako sa'yo! Paniwala mo ako na pwede pa ako mahalin kahit ganito ako! Pero kasi sinungaling ka nga para lahat yun! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! pinsan ko lang yun, Jen! Hindi! Sinungaling ka! Maniwala ka sa akin! Alis! 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 Alis ka na! Alis! 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 Unang-una, nagpapasalamat kami na nagdesisyon kayong ihayag sa amin dito sa #MPK ang inyong totoong kwento. Kailan at saan ba nagsimula ang pagsubok sa inyong buhay? Tinutokso nila ako na mukha raw akong tipaklong. Tapos lahat ng mga classmates ko, binubuli ako. Tita Mel, nag-stop ako ng pag-aaral.
Tapos nag-decide ako na magkulong na lang sa kwarto. Gusto ko palagi na lang ako mapag-isa. Nafe-feel ko rin na pabigat ako ka Papa kasi nga sinasabi ko sa sarili ko na wala akong kwenta. Naku! Pinipikon nyo talaga si Miss Langga, ah. Umiinit na yung ulo ko. Yung mga lalaking yan, gawa sa iisang factory lang yan. Lahat yan pare-parehong manloloko. Jedaida, hoy! Hindi ka si Sleeping Beauty ha. Gumising ka na. Gising! Iwanan mo na yung manloloko mong boyfriend. Yung cheater na yan, iwan mo na yan. Grabe naman, Miss Langga. Ang hirap naman gawin na advice mo. Bakit ba ang bitter-bitter nyo sa love? Masarap-sarap kaya ma-in love. Tama! Oo, ligawan nyo na nga si Miss Langga. O, ligawan nyo na. Oo, galit na galit eh. O sige, bahala ka. Kung gusto mong magtiis dyan, magtiis ka. Basta sinasabi ko sa'yo, lahat ng lalaking yan, basura. Yang mga manlolokong yan, dapat dyan i-flash sa inidoro. Sus, kilala ko yung si Miss Langga. Iniwan niya ng ex niya dahil mukha siyang tipaklong. O anak, tapos ka na mag-live streaming? Alam mo, sabi ng nanay mo, kung saan daw ba niya mapapakinggan yung pagdi-DJ mo para naman malibang siya sa Qatar. Baka last ko na po yun pa. Ha? Bakit naman? Alam nyo, sa tingin ko dapat, si Miss Langga magpamahal sa preso para ikulong siya dito sa puso natin. Guess nyo, wala siyang kawala. Diba? Diba, Johnson? Ba't ako nadamay? Nanahimik ako dito eh. Oh, nananahimik. Nananahimik ka lang kasi sa pool ka sa mga sinabi ni Miss Langga kanina. Guilty. Guilty. Manloloko ka, Jancel. Kaya yung pagkakakulong mo, karma mo yan. Huwag ka nang umasa pang makikita mo pa o kahit makalaya ka pa dyan. Itong tandaan mo, wala nang magmamahal pa sa'yo. Anak, magpapatato ka? Ano ka ba naman? Parang nakalimutan mo na, dati masayaran lang ng konti ang balat mo, halos magwala ka sa kakaiyak. Tapos ngayon magpapatato ka? Paano kung bumalik yung sakit mo? Wala na naman pa eh. Eto ba boyfriend mo, ha? Apa? Hindi nga. Sigurado ka? Oo. Parang nakalimutan mo na ang ginawa sa'yo ni Amir. Ano naman eh. Kaibigan ko nga lang po yan si James. Tsaka yung sakit ko po matagal na yun. Oh, tignan nyo, oh. Kayang-kaya ko na eh. Kaya ko lang naman gustong magpatato. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kakayanin ko kahit anong sakit. Hindi lang yung mga salitang binabato sa akin ng ibang tao. Sige na nga. Mayag ka na. Baka din namang choice na andyan na si James. Okay na. James, okay na! Hoy! Hindi pa ako pumapayag! Uy! Pakiramdam noon ni Jennifer, wala nang kahit na anong sakit ang hindi niya kakayanin. Ang hindi niya batid. Ang pagpapatato pala niyang iyon ang siyang magiging tulay para makilala niya ang isang taong magbabago sa kanyang buhay. Hoy, dance break lang kami ha.
Dapat pagbalik namin, malinis na dito. Yes, sir. Kami bahala dito. Alam mo naman, Chip, pag kami naglinis, the best eh. Di ba? Partner, tara. Dala lang namin kayo ng merienda. Yan. Salamat, Chip. Makintab na to mamaya. Uy, maglinis na nga tayo, mami. Mahuli ka dyan, madamay pa ako. Di yan. Lunch break pa naman sila, sir eh. So, di ka ba nalulungkot? Wala tayong bisita dahil sa buwisit na pandemya na to. Panigurado ko, sumasabog na yung inbox ko. Sige nga, ilan ba yung message na sinasabi mo sumasabog yung inbox mo dyan? Oh. Ano sabi? Ayun, si Mama. Kahit tirap daw ang signal, ang sabi, miss niya na daw ako. Ito namang si Maureen, ay pag-iwalay sa akin. Pero nag-send ng picture ng anak namin. Ay, yung baby? Tingnan nga. Oh, pareho kayo ng tattoo, oh. Yung mga tattoo niyo. Ano pa? Para kayong match made in heaven, pare. Okay. Thank you ba? Okay. Yan. Ang ganda talaga ng mga tattoo ko, no pa? Ha? 10 araw mo nang sinasabi yan, pa. Ang ganda ng tattoo ko, no? Pa, ang ganda, di ba? Lugo bo. Sige na, papayag na ako. Cute naman yung tattoo mo. Ah, di ba? Kasing cute mo. Sabi ko na eh, bagay sa akin eh. Hindi ko matigilang titigan, Papa. Ha? Uy, sorry, nalaglag. Ayan. Pa, pag ako yumaman dito sa pag-online selling ko talaga, uuwiin na natin si Mama. Talaga? Kaya laban lang dito sa live selling, ha? Ayos. Ako naman, pupunta muna ako doon kay Aling Rita, ha? Ayusin ko yung bubong niya para may extra akong income. Sige po, ingat po kayo. Chancel Magundag? May friend ba akong ganun pangalan? Fresh mo ba ako? Gaya-gaya ka kasi ng tattoo ko eh, oh. Kapal ng mukha naman ito. Pwede huwag kang pilingero? Di ako gaya-gaya, no? At mas lalong hindi kita crush. Di ko nga alam paano kita naging friend dito, eh. Unfriend kita, Bet? Ulo agad. Buti na lang talaga hindi ka sa mukha nagpatato. Kasi kung di, naging kulubot yung kabute dahil dyan sa stress mo. Di wag mo akong stressin. Hirap ba yun? Ano, pareho nga kami. Boom! Ano ka ngayon? Eh di pahiya ka. Oy, hindi mo pagmamay-ari lahat ng kabuti sa mundo, ha? Gigil na gigil. Buti na lang maganda ka eh. Pero masungit. Haling kita dyan. Yoko na nga, aga-aga, nega. Malas yan sa negosyo. Ano, nag-reply pa? Ano sabi? Hindi na eh. Mukhang napikon. Nasobran. Lagot ko na nga to. Mukhang mamaya dumating sila Chip eh. Yeah. Sige, tatawag ka pa talaga. Ano, para mampikon? Ay.
Hello. Mag-uumpisa pa lang ako sa live selling ko, ha. Ito na, papasok na ako. Sorry, hindi tungkol sa live selling. Siguro hindi mo na ako kilala personally, pero inad kita matagal na dahil nasa isang group tayo ng... nakalimutan ko na. Hello. Kamusta? Jennifer, dediretsuhin na kita, ha? Nakita ko kasi ngayon yung palitan nyo ng comments ng ex ko. Si Jancel, yung kapareho ng tattoo mo. Jennifer, type ka niya. Nilalandi ka niya. Style niya yan eh. Nako, alam mo kung ang iniisip mo, papatulan ko siya, huwag ka mag-aalala, hindi ko gagawin yun, no? Jennifer, babaero si Jancel. Kung hindi pa siya nakulong dahil sa pagbebenta niya ng drugs, hindi ko makikita sa cellphone niya lahat ng panloloko niya sa akin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sa kanya may paglalandi niya. At kapag hulog na siya sa'yo, saka mo siya saktan at bitawan. Sandali, teka, parang hindi ko ata kaya yun. Nilokot sinaktan ka na rin ng lalaki, Jennifer. Turuan natin ng leksyon yan. Ano na sumunod na pangyayari? Bilang babae din kasi, Tita Mel, ramdam ko rin yung sakit ng niloko ng partner. Kaya umagri ako doon sa plano niya. Ba? May pa-webcam na sila, sir, ah. Bago. Asa ka pa may makakaalaala sa'yo? Sabi ko na, crush ako nito eh. Man, Mr. Manloloko. Sige na, mag-reply ka na. Alam ko namang kinikilig ka ni. Ano magugustuhan nito? Magugustuhan isang kagayang patapon. Uy, teka lang! Video call. Wala pa akong ligo, oh. Angel naman, para ka naman, wala ka nang makausap, eh. Yabang-yabang mo nung isang araw, ngayon nagtamemeng ka sa beauty ko, no? Sorry. Parang ka namang gago dyan, Sil. Wala ka namang makausap, eh. Nakakaya, oh. Sorry, ah. Ngayon na lang kasi ako may nakausap at nangamusta galing dyan sa labas, eh. Bawal pa kasi bisita dito dahil sa COVID. Yung ex ko, chat ko pero hindi naman nagre-reply sa akin. Gusto ko lang naman makausap yung mga anak ko. Kasalanan ko naman eh. Iloko ko siya. Deserve kong hindi mahalin. Tama si Miss Langga eh. Ang mga manlolokong kagaya ko, dapat i-flash sa inidoro. Ano pa? Nakikinig ka rin? Hindi! Kaboses mo si Miss Langga eh. Ikaw siya, no? Ikaw si Miss Langga, sabi ko na eh. Ang galing!
ko kanina. Walang kaso yun. Tama ka naman eh. Eto ko, manloloko, preso. Kaya hindi ko deserve mahalin. Pero salamat Kasi kahit papaano kinakausap mo ako, nararamdaman ko na kasi na wala na akong buwang dyan sa mundo sa labas. Gusto mo ba lumabas dyan? Siyempre naman. Good boy na ako rito eh. Para bigyan ako ng parol. Hindi. Hindi. Ang ibig ko sabihin, gusto mo bang lumabas dyan ngayon? Ngayon na. Gusto mo bang lumabas dyan ngayon? Ngayon na. Pikit mo muna yung mga mata mo. Ang lakas din pala ng trip mo eh, no? Sige na, huwag ka ng KJ. Pikit mo lang yung mga mata mo. Lagi ko itong ginagawa ng bata ako. Lagi lang din kasi ako nakakulong dito sa loob ng bahay. Kaya kapag may gusto kong marating na lugar, imagine ko na lang. Sige na. Saan ba tayo pupunta? Saan mo ba gustong pumunta? Ikaw. Ganda, no? Wala nang mga rehas! Lagi ako dito tumatambay nung bata pa ako. Pagkatapos ng eskwela. Patay tayo, panay cutting classes ko eh. Sakit sa ulo ng mga teachers. Pasaway. Wala ka ba talagang sasabihin positibo tungkol sa sarili mo? Para ano? Para magpa-impress sa'yo. 3 letter B lang naman ako noon. Markada, bagsak ang grades, broken family. Kaya tingin nila sa akin, iba ako sa kanila. Alam mo yun? Yung pakiramdam na di ka makasabay sa iba? Oo naman, no? Kahit anong sikap ko, at tumayo ako kapantay nila, mababa at iba pa rin yung tingin nila sa akin. Alam na alam ko yan. Alam mo, ingit lang yung mga yun. Huwag mo silang intindihin. Kasi ikaw, perfect. Perfect? Jantel, hindi ako perfect. Alam mo, kung kilala na kita noon, niligawan na kita. Sa tingin mo ba, may chance? Sasagutin mo. Di ba sabi mo, lagi kang nagka-cutting classes noon? Pero alam mo, feeling ko, gwapo kapag naka-school uniform. Mas bagay yun sa'yo, kesa sa ano. Kesa sa orange na damit ng preso. Sorry. Hindi, ako lang. Totoo naman. Kasi siguraduhin kong hindi ako gagayahin ng mga anak ko. Nagtatrabaho ko na matino, marangal para sa kanila. Sisiguraduhin kung hindi nila ako gagayahin. Magbenta ng drugs. Manira ng buhay ng iba para mabuhay. Kaya nga hindi ko maintindihan. Nung nagtangka ako magpakamatay sa loob, pinuwi pa ako ng Diyos. Anong ginawa ninyo? Nasisense ko din na concern siya sa atin. Tapos ramdam ko rin na pure yung intention niya sa akin, Tita Mel. Bakit naman ang tahimik mo?
Ayaw mo ba yung na-imagine kong location natin? Pwede naman natin palitan. Pwede naman tayo pumunta sa 5-star hotel. Doon tayo mag-date. Salamat, Jennifer. Kasi kahit pa paano napagtsatsagaan mo akong kausapin. Halos araw-araw na nga eh. Minsan nga iniisip ko na mahal mo na ako. Alam mo, in fairness sa'yo ha, consistent yung pagiging tilingero mo. Pero pwede bang mag-promise ka sa akin? Huwag mo nang ulitin yan, ha? Yung pagtangka mo sa buhay mo. Alam bang hindi na ako makapaghintay? Makita ka sa personal. Jennifer? Ba't ka naputol? Nak! Ba't umiiyak? Alam mo, pansin ko, lagi kami kausap na lalaki eh. Boyfriend mo ba yon? Hindi. Kaibigan ko lang po yun, Papa. Nak, huwag ka muna makipagrelasyon. Kung makikipagrelasyon ka, pumili ka ng tamang lalaki para sa'yo. Yung tatanggapin ka ng buong buo. Ganda-ganda mo. Ang bait-bait mo pa. Ha, anak? Dahil sa takot na masaktan muli, itinigil ni Jennifer ang pakikipag-usap kay Johnsel. Ano kaya nangyari doon? Hello? Jennifer, magpapasalamat lang ako sa'yo, ah. Salamat. Tinupad mo yung hiniling ko sa'yo. Ha? Bakit? Ano ba yung update kay Johnsel? Hindi mo alam? Parang mababaliw na raw si Johnsel sa kakaiyak. Halos hindi na nga rin daw kumakain, eh. Salamat, Jennifer. Nak, ano nangyari? Jen, anong nangyayari? Papa, mahal ko na siya. Mahal ko po siya. Anak naman. Siyempre, Mama, nagsinungaling ako sa inyo. Ilang taon na po siyang nakakulong. Dahil po sa pagbenta niya dati ng drugs at paggamit po. Sorry. Ako ba naman, wala kang kadala-dala. Ipili ka lang ng lalaki, ganyan pa. Yun ang ex mo walang sabit eh, hindi ka nagawang mahalin. Ngayon kukuha ka, addict na, pusher pa. Hindi ka pa talaga nag-iisip? Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Ako po yung nakasakit sa kanya, Papa. Ako po yung nakasakit. Ako po. Para ka namang gago, pare. Pinapabayaan mo yung sarili mo para lang sa isang babae? Eh, paano kung mas malala pa sa lagnat yung abutin mo, ha?
Uy. Alam mo, dapat kasi hindi ka masyadong umasa dun sa Miss Langga na yun eh. Alam mo naman kung gaano kagalit sa lalaki yun, di ba? Tsaka, alam mo naman kung anong tingin sa atin ng mga nasa labas. Kaya yung pag-ibig na yan, para sa atin, suntok sa buwan niya. Dag, may sulat ka. Bakit? Latan ako ni Jennifer, pare. Okay, salamat. Basahin natin, tara. Buksan mo na. Oo, basahin. Tanam-namin ko naman muna. Mamaya na. Ako muna, pwede ba? Kwento mo sa akin, ha? Nagkukwento ko sa'yo. Ako muna. Sige, bahala ka dyan. Tutulog mo na. Sa'yo, ha? Sa buwan. Tingin sa pagtulog, tol, ha? Patawarin mo ko kung ngayon lang ako nagparamdam sa'yo. Mahal kita. Sa maikling panahon na nakilala kita, alam ko na mahal kita. Pero alam ko na kapag makita mo ko sa personal, lalayuan mo rin ako. Kaya patawad kung hanggang dito na lang tayo. Kung ano man yung pinagsamahan natin, iwan na lang natin yun sa ating imahinasyon. Hindi na nagparamdam pa mula noon si Jennifer gaano man ito kasakit para kay John Cel. Hanggang sa... Ganito yung nai-imagine ko nung araw ng paglaya ko. Yung makita ka, sana mayakap ka ng mahigpit. Sabi ko na lahat sa'yo sa sulat ko. At ang pinaka-importante doon, Jennifer, nalaman ko mahal mo. At dahil doon, hindi ako nawalan ng pag-asa. Lagi ako nagdadasal na sana makalaya ako para makita ka. Kasi mahal kita. Tignan mo ako. Tingnan mo ako. Baluktot yung mga kamay ko. Pati yung mga binti ko. May hindi nga ako tayo nang lagpas sa 5 minuto eh. Ano? Mahal mo pa rin ako? Sige na, umalis ka na. Nakita mo na ako, di ba? Pwede ka na umalis. Maiintindihan ko. Naiwan mo na ako. Layuan mo na lang ako. Naiwan mo na ako. Layuan mo na lang ako. Sa tingin mo ba talaga, Jennifer, lalayuan kita dahil dyan? Mahal kita. Mahal kita sa harap ng computer o cellphone. Mahal kita sa imahinasyon ko. Mahal kita. Yung nasa harapan kita. Sinasabi mo lang yan ngayon. Darating din yung araw. Liliit din ako sa mga mata mo.
Pabigat lang ako. Kaya sige na. Mahal mo talaga ako. Umalis ka na lang, maiintindihan ko. Hindi ganun yung pagmamahal ko sa'yo, Jennifer. Narinig ko na yan. Iniwan pa rin ako. Ay, umalis ka na lang. Umalis ka na lang. Ayoko. Ayoko. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, Jennifer. Mahal kita. Mahal na mahal. Ayoko. Narinig ko na yan, Johnson. Narinig ko na yan. Iniwan din ako. Iniwan lang ako. Iniiwan ako ng lahat. Sige na. Umalis ka na. Sa kabila noon, hindi tumigil si Johnson. Araw-araw niyang pinatunayan kay Jennifer kung gaano niya ito kamahal. Nak, pasensya ka na. Nagkamali ako eh. Hinusgahan ko si Jancel. Tapos parang pinagkait ko sa'yo yung pagkakataon na maging maligaya ka. Na mahalin ka niya. Pa, magsasawa din yun. Hindi. Nakita ko eh. Pusigido. Mahal ka nun. Pa, pwedeng iba na ng pag-usapan natin. Hindi lang pwede puro imahinasyon ng mga magagandang bagay ang bubuo sa pagsasama natin.
Mahal kita. Mahal na mahal. At kasama yung tapang sa pagmamahal na yung para harapin lahat ng masasakit sa realidad na pwede pang dumating sa buhay natin. Kakayanin natin to. Langga, kahit ano pa. Kaya natin. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi nagtagal, bumuti ang lagay ni Jennifer at nakauwi na rin sila. At magkatuwang na nilang sinimulan ang pagtupad ng kanilang pangarap. Aba, general cleaning ka, ha? Hindi po pa. Nagtatapon lang po ng mga kailangan ng itapon, gaya ng pagka-bitter ko. Wow! Pero ba, alam mo, ang daming nagpapa-love advice sa akin ngayon. Oh, Eh, mag-vlog daw ako eh. No. bakit nga hindi? Umpisa mo na. Hindi. Saka na yan pa. Iniisip ko ngayon si Jancel eh. Eh, alam niyo namang ilang beses na siyang natatanggihan sa mga job application niya. Kaya parang gusto ko po mag-focus muna ako sa kanya. Naiintindihan ko naman po na nahihirapan yung mga taong tanggapin siya dito sa labas. Ayos yan. Magiging okay din yan. Salamat. Ano? Langga, kamusta? Pasok ka na ba? Sama nila Langga. Sama talaga nila Langga! Uy! Ano? Teka, dito Ano di ba? kita maabot eh. Handa ka na ba? Mag-vlog na ako, sige. Oo, tara, vlog na tayo. Sure ka? Okay, sure muna ako. Ayun! Handa na kami! Sino ba ingay? Oh, ito na, ito na. Oh. Anak. Hello mga langga! Namiss niyo ba ako? Alam ko, sinabi ko sa inyo noon na ang mga lalaki pare-pareho lang lahat. Pero wala eh. Ito oh. May humamon eh. Wow! Pero ito nga. Meron kasing buong tapang at buong pusong nagpatunay na hindi naman pala masamang sumubok na magmahal ulit. Kinilig ka! Kung mangyayari sa akin at pwedeng mangyayari sa akin, mas lalo naman pwedeng mangyari sa inyo. Diba? Yes. Nawala tuloy ako sasabihin ko sa'yo, Langga. Bakit? Masyado mo naman ako pinapakilig eh. Mag-hi ka muna sa kanila. Ito si Jancel. Oh, dapat maging kasing ganda kayo ni Langga. Yun yung una niyang payo. Kung sabi mo alam, sakit.